Isa pong mapagpalang araw po sa lahat po ng worshipers ng ating Panginoong Hesus. Welcome po kayo muli sa Worship 777. At sa lahat po ng hindi pa po naka-follow sa ating Facebook page, pakipindot naman or pakipress yung follow button. Dahil marami po kayong matututunan tungkol po sa tamang pagsamba sa ating Diyos na buhay. So oras pong ito mga kapatid, gusto ko pong kausapin ang lahat po ng ginagamit ng Diyos to lead the worship. Dahil nakakaalarma po mga kapatid. Bakit ko po nasabi? Isang araw po kasi lumapit sa amin ang isang kabataan. Ang tanong niya, bakit ganon? Ang gagaling naman nila tumugtog, ang gagaling naman nila kumanta, pero bakit hindi ko maramdaman? Diba nakakaalarma? 13 years old yung kabataan. And yet, napansin niya po yon mga kapatid. Isa po itong paalala mga kapatid sa lahat po ng tumutugtog na hindi po natin mapapakilos ang banal na espiritu dahil sa galing po natin sa pag-awit. Dahil sa galing natin sa pagtugtog. Kahit ikaw ay naabot mo na yung pinakamataas na skills sa pagkanta, so yung pinakamataas na nota na abot mo na, halos maputulan ka na ng ugat sa leeg, sa taas ng boses mo, hindi mo kayang utusan ng banal na espiritu para sabihin, hipuin yung puso ng mga nakikinig. Ano pong ibig kong sabihin mga kapatid? Mas lalong bigyan po natin ng prioridad yung ating puso kaysa sa ating mga skills. Wala pong problema na tayo po'y maging magaling magtumugtog, magaling umawit. Dapat lang, kasi naglilingkod tayo sa Diyos with excellence, pero hindi po yun yung pinaka-priority mga kapatid. Uunahin po muna natin yung puso natin. Naka-inline ba yung puso ko sa Diyos? Ginagawa ko ba yung kalugod-lugod sa Diyos? O baka tumutugtog lang ako kapag ako ay nasa loob ng church? Pagka wala ako sa loob ng church, iba yung tinutugtog ko, yung mga tugtog sa mundo. Bakit ko po nasabi yun? Marami pong mga tumutugtog sa Diyos mga kapatid, na compromise yung kanilang pagtugtog kasi hindi lang ang Diyos ang tinutugtugan nila. Ano po ang ibig kong sabihin dun mga kapatid? Kasi hindi tayo nagiging sensitive, hindi tayo nagiging aware minsan na yung mga tinutugtog natin, yung mga lyrics ng tinutugtog natin ay hindi na pala nakakalugod sa Diyos. Iniisip natin ang ganda ng melody, ang ganda ng music, ang ganda ng tugtugan. Hindi lahat ng magandang tugtugan nagbibigay lugod sa Diyos. Yun po yung alalahanin po natin mga kapatid. Gaano man yan kaganda, kung hindi magbibigay ng lugod sa puso ng Diyos, useless din. Minsan iniisip natin ang ganda ng arrangement, kaya gusto nating gayahin, gusto nating maging magaling. Wala nang problema yun eh. Ang problema, yung proseso po natin mga kapatid, na pati yung mga tugtugin na hindi naman kaaya-aya sa harapan ng Diyos tinutugtog na natin. Hindi ba tayo po pwedeng maging magaling na hindi tayo tumutugtog ng ibang tugtugin? Yun po yung tanong mga kapatid. Ano po ba yung dahilan kung bakit tayo tumutugtog ng mga worldly songs minsan? Wala lang? Walang ganun. Merong rason kung bakit tayo tumutugtog. Baka iniisip po natin mga kapatid na wala pong impact yon doon sa ating mga spiritual na buhay, doon sa pagtugtog natin sa church. Meron pong impact yon. Kaya nga magkaiba yung pinanggagalingan ng tubig tabang at tubig alat, dahil hindi po pwedeng pagsamahin yon mga kapatid. Ang parehong kamay na ginagamit mo to worship Jesus, yung parehong kamay na tinataas mo para sambahin ang Diyos, ay pareho ding kamay na ginagamit mo para tumugtog ng mga walang kwentang tugtugin. Hindi po tayo nagpapasikat sa loob ng church mga kapatid. Kahit alam mo lahat ng klase ng iskala, kahit alam mo lahat ng klase ng tipa, kahit abot mo yung pinakamataas na boses, wala pa rin kwenta kung yung puso mo ay hindi naka-inline sa kalooban ng Diyos. Pinaka-importante po yung puso muna natin. Naalala ko po mga kapatid yung sinabi po ng isa po sa mga pastor na nakausap ko, ito dapat ang tignan, wag ito. Diba? Kasi ito madaling turuan, pero ito mahirap. Kaya sa isa pong hamon sa lahat po ng worshipers po ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid, naalala ko po nung panahon po na si Haring Saul nawawala sa isip, ang tinatawag nila isang worshiper, si King David.
Si David noon ay isang worshiper bago siya maging hari, ay nag-start siya sa pinakamababa pero isa siyang worshiper. Tinatawag siya, pag tumutugtog na siya, pati yung demonyo na bumabagabag kay Haring Saul ay tumatahimik. Ganun po mga kapatid ang tamang worship song na walang magagawa maging ang kaaway. Huwag po natin malitin yung mga role na binigay po sa atin ng Diyos, yung mga opportunity na binigay po sa atin ng Diyos, yung pribileyo na binigay po sa atin ng Diyos para tumugtog sa harap. Bigyan po natin ng importansya mga kapatid, dahil at the end of the day, pananagutan po natin lahat yan. Tayo pong mga worshipers ay mga nagli-lead ng worship songs sa loob ng church. Dapat ikaw muna, sabi ni Pastor Joey Crisostomo, sabi niya, dapat ikaw muna, dapat nakarating ka doon. Dapat naabot mo yon, dapat naramdaman mo yon, yung pagsamba. Dahil paano mo ililid yung tao na sumamba ng totoo kung mismong ikaw hindi mo naranasan. Isa pong paalala po sa lahat ng worshipers po mga kapatid, maging tapat po tayo sa pagsamba sa Diyos. Meron man o walang nakakakita, sasambahin natin siya. Purihin ang Diyos na buhay.